Hello guys. So yun, good afternoon. Today is Friday and ayun. So as promised this week also yung nakaraang meeting natin kasi yung first meeting kasi natin is na-cover natin yung diagnostic and of course maliit na orientation lang naman with regards the subject. Okay, pero kasi yun nga supposedly that the previous week na-discuss na sana natin lahat ng about sa normal stress. Na-discuss naman natin yung concept ng normal stresses and sa ilang minor problems is na observe ko naman na medyo naiintindihan na pero yun nga kailangan pa natin ng consistent na practice. That's why kailangan kong dagdagan yung sample problems na ibibigay ko sa inyo. So I think these are just two example problems pero application kasi to nung statics natin. So ibig sabihin, although lahat naman kasi ng problems in mechanics of deformable bodies ay aided by the concept of the static. So ibig sabihin yun lang naman yun. Ano lang pinagkaiba niya? Of course, stress na pinag-uusapan natin dito. Karamihan na pinag-uusapan natin dito is all about the stress na. So if i-recall natin guys, you all know that the formula for stress, is sigma lowercase force over the area. Pero i-recall ko lang guys that this area is not just the area. Okay? It is perpendicular to the force P. Siguro mabilisang sketch lang kung paano ba nangyayari yun. Okay? For example, this is your body. Pasensya na. Medyo And then, guys, you have force P. Okay, you have force P acting on this side. So, this is your force P. Ngayon, ano po yung area na kino-consider natin dyan? Ang sabi natin, area perpendicular to the force P. Ibig sabihin, ang perpendicular area to the force P is ito. Tama? So, yan yung area na i-consider natin. Which is, ang unit niyan is millimeter square, inches square, feet square, meter square, at marami pang iba. Okay, so let's dive dito sa may problem na to. So, ibig sabihin po pala that yung stress po natin, okay, i-write ko lang, na stress po natin, ang mahalaga lang po pala nating mahanap dyan, sir, is yung ating, wait lang, medyo pawis yung kamay ko, is yung ating force P and of course the area. So ibig sabihin, paano natin nahanapin yung force at paano naman natin nahanapin yung area? Yung force dyan is, basahin natin problem. Sabi dyan is, determine the stress in members ED. O yan pala yung sinabi ED, okay, EH, and GH of the truss. The cross-sectional area of truss is given below. Ibig sabihin, yung cross-section ng ED, ng EH, saka ng GH is etong wide flange na yan. Ang tawag dyan is wide flange. Okay? I-beam kung tawagin ng iba, pero yun. Tinatawag yan siya sa structural as wide flange. Okay? Okay. Next guys, kompleto na ba? Meron na ba tayong force at meron na ba tayong area? Actually, wala pa. Yun pa yung pinakauna nating mga hahanapin. So, siguro simulan na muna natin sa force para lang ma-recall nyo na agad yung ideas nyo sa statics. Ang pinapahanap sa atin is simply the, we have the ED. Tama ba? We have the ED. The member ED. Itong nakared na line. We have the ED. We have the EG. Wala pala tayong So, we have the EH. Ang hinahanap is yung GH. Okay? So, sa tingin ko, pwede siyang, yung sa tingin nyo pwedeng gamitin dito? Okay, very good. Narinig ko kayo. Ang pwede nyo gamitin dito na fastest way to identify the ED, EH, and member GH is the method of sections. Okay? Tama naman yun, guys. Pero, pwede po bang gamitin si method of joints? Of course, pwede. Yun nga lang, guys, yung applications kasi ng method of joints and method of sections is dapat ina-identify nyo mabuti yung problem, saan nyo siya mabilis maisosolve. Kung ganon, method of sections po ang gagamitin natin. But before that, so pwede tayong mag-take ngayon, at pag hinati natin yan, okay, pag hinati natin yan by method of sections, hatiin ko yan, okay, papunta doon, ano gusto nyo? Wait lang pala, kayo para mimiliin ko. Ano gusto nyo? Pag hinati natin dito, i-consider natin yung right,
papunta doon. Lahat ng forces na nasa right, yun na i-consider natin. Or, the other way around. Or, ang pipiliin natin is yung nasa left. Ang turo ko nun before, just sa statics, kapag mag-method of section tayo, is in order for us to get the fastest way to identify the internal force of each member is kapag nag-method of section ka, piliin mo lagi yung side na kokonte yung forces and reactions. Okay? Why? Because bukod sa mas mabilis na makakapag-solve doon, okay, mas prone kasi sa error if mas marami kang force na kino-consider. So, ibig sabihin, the less, the better. Kung titingnan nyo, sa right side kasi natin, we have 50 Newton. Tingnan mo, sa right side ng cut natin, we have 30 kilonewton. We have 40 kilonewton at kukuha pa tayo ng reaction dito, which is 4 na. Whereas, kung ang pipiliin natin is yung nasa kaliwa, we only have 40 kilonewton. And of course, dito yung reaction force natin sa F. And by the way guys, yung A kasi natin is spin. Ibig sabihin, magre-react yan both ways. So, dun tayo sa kaliwa siguro, much better, mas konti. Okay? So, siguro kung ganun yung gagawin natin, burahin ko muna yung mga nakanote na to para hindi masyadong overcrowded. In-explain ko lang bakit or kung saan tayo pipili. Okay? Siguro unahin muna natin guys yung pag-compute ng reaction force at F. Okay? Nagigets ba bakit yun yung kukuhanin natin force? Ayun, nagigets daw. Narinig ko talaga kayo. Okay? So, for sample problem, okay, number 4, simulan natin sa pag-take ng reaction dito. So, this is roller. Siguro, pag ganyan yan. And the reaction of the roller support is always perpendicular doon sa point of application niya. Okay? So, kung ganyan ng orientation, mana pa, ganyan yung ano talaga. Okay? So, ibig sabihin, paano natin makukuha yan? Pwede ba tayo mag-take ng moment sa A? Okay, if we're going to take summation moment at A, clockwise positive, para wala nang mag-welga, dahil ayan, dyan nasanay lahat, summation of moment at A is equal to 0. Okay? Basically, 0, pangalanan na lang siguro natin to as RF, okay? Which is hindi natin alam nga yan. 0 is equal to, simulan natin sa RF. Okay? RF multiplied by the moment arm of, if dito ka manggagaling guys, ano yung perpendicular distance mo? Hindi ba 2, wait lang, sorry. Hindi ba 2 plus 2? Yan yung distance niya with the support natin na pinagkukunan ng moment. So, kung titingnan mo, ito yan, di ba? Ayan ang perpendicular distance niya. So, we are safe to say that it is equal to 4. Okay? I-recall nyo yun. Sabi sa inyo, magagamit yan. Okay? And then the next one naman, we have the 40 kilonewton. I think magagamit natin tong 40 kilonewton na to. Yes. Ngayon naman, if principle of transmissibility, idiniretso mo dito yan, nag-take ka ng moment sa A, ang perpendicular distance naman yan is 2. Tama. So, ibig sabihin, since iikot yan, paano iikot yan? So, principle of transmissibility, iikot pa ganyan, siguro iikot yan as counterclockwise. Tama. So, kung ganun pala, we are safe to say that this is negative 40 multiplied by 2. Okay, na dalawa na tayo. Good to go. Okay, next is the next one is etong 50 kilonewton. Okay? Yung 50 kilonewton natin, meron ba yung perpendicular distance? May principle of transmissibility, if itatawid mo yung line of action ng force na yan, ayan din yun, siya rin yun, magpapass through siya sa point of consideration. Therefore, wala siyang perpendicular distance. So, kung gusto nyo isulat, sige, gawin natin. Plus 50 multiply by 0, basically makakancel lang yan. Okay? So, next one is for our 30, or the last two natin is the 30 kilonewton and the 40 kilonewton. O, para mabilis tayo, i-identify nyo na lang siguro to right after. Okay? Yung 30 kilonewton is iikot ng counterclockwise. Tama ba? Tama. So, ibig sabihin, negative 30 multiply by perpendicular distance, eto ngayon yan. 1.5 plus 1.5 is equal to 3. And then for the last one, the 40 kilonewton, iikot siya ng same rotation with the 30 kilonewton. So, this is negative 40 multiplied by, ang perpendicular distance naman niya is from dito, pupunta doon. So, yun yung perpendicular distance niya. Tama? So, kung ganun pala, okay, this is equal to 1.5. Okay? So, shape solve,
Guys, sorry, wala akong simulator. Pakitingnan na lang. I-double check ko rin naman. Mag-solve na lang din kayo ng sarili nyo. Okay. Wala akong emulator ng calculus kasi for maghahanap muna ako. Kasi yan din ang problem ko. Okay. Solving. Nagsisolve ako. Mag-solve din kayo. Solving, guys, makukuha natin that yung RF natin is equal to 57.5 kilonewton. So, if that's the case, ayan muna yung ating RF. So, ibig sabihin, this is 57.5 kilonewton. Okay? Now, guys, since method of section tayo at pipiliin natin yung kaliwa, siguro ganito, gagamitan lang natin yan ng kapangyarihan ng iPad. Okay, gusto ko dito yung mga ganitong Asa na nga yan? Okay. Okay. So, iano ko lang yan. Wait lang. Boogs. O, diba? Tapos ka ngayon. Okay. Nawala pala yung isa. Okay. Tingnan nyo mabuti. Kinuha ko yung left section tulad na napag-usapan. Okay. Ibig sabihin, i-rewrite ko lang yung RF dito. Diba? This is equal to 57.5 kilonewton. 57.5 kilonewton. Much better siguro if i-enlarge ko pala to. Para saan? Para guys, wait lang. Ayusin ko lang Okay, mainip. Wait lang. Ayan yung malipat. Ayun. So, yan. Now guys, tingnan mo mabuti. This is 57.5 kilonewton. Okay, the next thing we're going to do is, ano ba yun? Paano po ba yung method of section? So, yun guys, iiwan ko na sa inyo yung to recall, pero gagawin ko siya dito, of course, as much as possible ma-show sa inyo. Okay? So, kung titingnan nyo mabuti, di ba pagka nagme-method of section tayo, yun, magkakaroon tayo ng cutting plane. Tama? Okay? Pero lagi kong sinasabi guys, ayun, nagkaroon na ng ads. Nakita na ng iba yung ads ko. Okay? Ngayon, kung titingnan nyo mabuti, ite-trace ko ngayon to. Kung paano ba tayo nag-method of section dati. O gagawin ko lang ngayon yun. Okay? Bakit po ba? Kasi guys, walang kinalaman ng dimension sa pinagkakat natin. Kumbaga, nagkakaroon lang tayo ng imaginary cut. Talaga dyan, hindi mo naman talaga ahatiin yan, tapos sisilipin mo. Sabihin mo sa boss mo, boss, para makita ko yung internal pore, siguro putulin natin bakal para sumingaw. Hindi ganun guys, imaginary lang yan. So, ibig sabihin, yung dimensions niyan are still intact. Kung ganun pala, bakit po ba kailangan yan? So, by the way, yung etong portion na to is 1.5. Ayan, okay, yung height ng truss sa portion na yan. So, this is 1.5 meters. Nagkakaintindihan ba? So, ibig sabihin lang nun guys, kailangan kasi natin yung dimensions na in order for us to determine yung mga angles na kailangan natin. And diba, ang turo ko sa inyo before is pagka ganyan, kinat natin yan, the most or the safest assumption muna is tension lahat nung ating members muna. I-assume muna natin na tension lahat ng members. So by the way, intact nga ako yan. So we have D, H, and G. So we have the D and the H. So yung force na to is member, this is member ED, this is member EH, and of course this is member GH. Nagkakaintindihan? Sir, ano po ang kulang pa dito bago tayo makapag-proceed sa So kung titingnan nyo kasi ang rule kasi natin, dapat magte-take tayo ng moment kung saan magpa-pass through yung line of action ng at least dalawang force natin. Okay? Nagkakaintindihan? Okay? Para ma-minimize natin pagsosolve ng unknowns. So, kung titingnan nyo mabuti, alin ba dito yung point na nagpa-pass through yung dalawa nating line of action ng forces? Pwede natin piliin yung point E. Kasi nagpa-pass dyan yung ED and of course, DEH. Okay? Pwede din naman na ang pipiliin natin is itong point H. Kasi nagpapass naman dyan yung EH at saka si GH. Okay? So, either way, kung ano man yung mapusuan mong gamitin, yun ang gamitin mo, guys. Okay? So, either way, sir, ba't gano'n naputol na yan? Sabi ko nga sa inyo, imaginary lang pagkakaputol natin, okay, intact pa rin yung mga
dimensions yan. Pero sabi ko sa inyo during the discussion that kapag pinutol mo, lahat ng portion na kino-consider mo lang, for example, left side yung kino-consider mo, lahat lang ng force sa left side, siya lang i-consider mo. Yung force sa right side, tapon mo na muna. Okay, o kaya kainin nga, sabi ko, di ba? So kung ganun, pwede na. Okay, kung titingnan nyo, ano pa yung kulang natin dito? Siguro guys, is i-resolve na natin yung angle na to. Kasi mamaya, magagamit natin yan. Kasi mapapansin nyo, that the member EH is inclined at a certain degree angle. So, kung ganun pala, kailangan natin ng angle na to. So, paano natin iti-take yung angle na yun ngayon? So, i-isolate mo yung triangle niyan, simply. Eto guys, supposedly, hindi ko naman na dapat masyadong ini-elaborate since may idea na kayo. However, wala kasi akong magawa ngayon. Okay? Yung pag-component na ganyan. So, gawin ko na lang. So, this is 2 meters and then this is 1.5 meters. Okay. So, pag tinake mo yung theta na to, simply, this is equal to arctangent of 1.5 over 2. Tama. So, this is arctangent ng 1.5 meter over the 2 meter. So, ang theta natin is equal to 36.87. Wala namang kayo pag-argue, 36.87 muna gamitin. Degrees. Okay? So, this is, basically, yung theta na to is 36.87 degrees. Nagkakaintindihan ba tayo dyan, guys? So, okay na siguro. Kung ganun pala, ang pipiliin ko dito, since ako naman ang masusunod ngayon, pipiliin ko tong member, or the joint ED. Diyan ako mag-take ng moment. Kung saan nagpapastor si ED, saka si EH. After that, okay? So, sabihin natin, guys, na, okay, clockwise, positive. Okay? Summation ng moment at point E equal to 0. So, 0 is simply equal to, magagamit ba natin guys, si reaction RF? Of course. Okay? Pag dyan ka nag-take ng moment sa point E, teka lang. Pag dito ka nag-take ng moment sa point E, ba ganyan, ang labo. Pag dito ka nag-take ng moment sa point E, okay, pag dito ka nag-take ng moment sa point E, okay, ang perpendicular distance mo from point E, di ba ganyan yan? Di ba? Ayan, is 2 meters. So, ibig sabihin, yung 57, ibig sabihin, yung 57.5 kilonewton natin, isimultiply natin by 2 meters. Nagkakaintindihan? Okay? Ngayon guys, is it positive or negative? Kung titingnan mo, pag dito ka nag-take, ayan, ito yung RF mo pa rin yan, di ba? Principle of transmissibility. Iikot yan as clockwise. Okay? So, iikot siya as clockwise. So, ang sign natin is positive. Ngayon, ano pa yung kulang? Ito, of course, yung hinahanap natin. Okay? Kung titingnan mo mabuti, pag nag-take ka ng moment dito, ang perpendicular distance naman niya is ito. Tama? So, that's 1.5. Ngayon, paano siya iikot? Kung ito yung force, line of action ng force mo, pag ganyan, hindi ba iikot siya as counterclockwise? So, if counterclockwise, clockwise yung assumption natin, is it safe to say that negative siya? Negative GH multiplied by, of course, yung sinabi ko sa inyo ng moment arm, 1.5. Makukuha na ba natin, guys, si member GH? Makukuha natin yan. 57.5, okay, multiplied by 2, minus, ano pa? The GH multiplied by 1.5. So, shape solve nyo lang. Lalitaw dyan yung 76.667. 76.667 kilonewton tension. Okay, so yun na. Meron na tayo. Okay, we have the 76.667 kilonewton tension. Next one is the summation of forces vertical. Okay, so paano ba yun, sir? Pwede ba mag-take na lang ako, sir, ng moment sa H para mahanap ko naman yung ED? Okay? So, pwede naman din yun. Tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, you have variety of options to choose sa pagkuha ng method of sections, but be mindful of the principle nga. Balikan yung principle ng method of sections para hindi kayo naliligaw. Okay? So, pero tingin ko dito, since okay naman na tayo, I think summation forces vertical naman will do. Kasi, known naman na lahat. Meron ka naman ng, okay? Meron ka naman na, guys, ibig sabihin, pwede mo namang mahanap yon. Bakit? Kasi yung ED mo at yung GH mo is along the horizontal axis. Ibig sabihin, wala silang vertical component. Yung EH mo lang meron.
Pero you have known naman itong vertical reaction mo. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng component doon. So, kung ganun pala, sir, edi summation of forces vertical is equal to 0, upward positive. So, 0 is simply equal to 57.5 kilonewton. Okay? Minus, kung titingnan nyo mabuti, kung ito kasi yan, yung EH natin, di ba mahahati into two components yan, o by green, o yung green dyan. Di ba yung EH natin na to, okay, di ba mahati yan sa sa vertical, tsaka sa horizontal component. So, paano natin gagawin yun? So, basically, ano mo lang, gamitin mo lang yung angle. So, para makuha mo yung vertical component, okay, at yung reference ng angle mo is nasa x-axis, x2. So, ibig sabihin, para makuha mo yung vertical component niyan, you have EH sine of 36.87. So, makukuha na ba natin, guys, yung ating, meron pa pala tayong kulang, which is, the 40 kilonewton. Sabi nga natin kanina, di ba? That the forces na nasa left natin, kasi left yung kinonsider natin, lahat yun papasok. So, ibig sabihin, minus 40. Sir, bakit kanina hindi po pumasok, by the way? Hindi siya pumasok sa moment natin kanina. It is because nag-pass through din siya sa point E. So, alam niyo naman yun, guys, that if yung point in force mo is nag-pass through sa point na kino-consider, basically, walang moment doon. So, kung ganun, so hindi siya kasama sa moment, pero kasama siya sa summation of forces vertical. So, okay? So, minus, of course, 40. Okay? So, pagka yan, so shape solve lang natin, 57.5 minus EH sine of 36.87 minus 40. Shape solve, makukuha natin yung member EH natin. We have, for member EH, we have 29.167. So, 167 kilonewton. At again, tama yung assumption natin, tension din yan. Okay? That's the case. Let's move forward. Okay, last na tayo Last na force na tayo So, given na yung GH natin, given na rin yung EH, mahanap na ba natin yung ED? Actually, yes, mahanap na natin. So, summation ng forces horizontal na lang, mahanap na natin yan. Pakanan is positive. Okay, ito positive. This is positive. Okay? So, simply 0 is equal to GH. Okay? Ang GH natin, guys, ang GH natin is 76.667. Tignan mo buti sabihin natin, i-unknown ko muna. Sige. GH, kasi pakanan yung GH, plus ED, tama, minus EH, cosine of 36.87. Bakit nga cosine? Kasi nasa horizontal component na po tayo. Okay? So, yung GH natin is simply 76.667. Yung ED naman, yung EH naman natin is 29.167. So, makukuha naman natin yung ED. So, makukuha na natin yan, guys. So, 0 is equal to, 76.667 plus yung hinahanap natin plus ED minus 29.162 cosine of 36.87. Kapag na-shift solve tayo, we'll get, of course, 76.667. Sorry, this is plus pala. Since ang assumption nga pala natin is lahat ay tension, lahat pakanan, yung pating component. So, ang makukuha natin is negative 99.99. Ay, sabihin na natin 100. Okay? Pag ganyan, safe to say na 100. Negative 100 kilonewton. Pero bakit po negative? Ibig sabihin, mali yung direction ng assumption natin for member ED. So, to correct that, ED is simply 100 kilonewton compression. So, eto yun. Bakit mahalaga, sir, na yan? Di ba nga, guys, meron tayong dalawang type ng stress. Either compression or tension. Pag tension, nahihila niya yung bakal. Pag compression, tinutulak niya yung bakal along the cross-section. Meron na tayong force. Ang kailangan na lang natin is the area. Okay? Ngayon, i-extract ko lang to.
Okay. Siguro yung area computation is, by the way guys, yung area na nilagay natin dito, or area na nakalagay dito, is area yun para sa lahat ng cross-section ng bar. Okay? So, ibig sabihin, para yun sa lahat ng member. So, isang area lang ako consider natin para sa lahat ng member. Okay? Ba tayo? Wait lang Okay, so yan. Area computation muna tayo. So, next guys is yung area. Paano ba natin makukuha tong area? Okay? Paano natin kukunin yung area? At ang ibig sabihin pala na to guys, if titingnan nyo mabuti, pag, for example, the member GH. Diba? Pag ganyan yan. Okay? Pag ganyan. Pag ganyan. Bar siya. Bar. Ngayon, pag tiningnan mo ngayon yung ano yan, if iti-trade natin, di ba pag ganito? Tingnan nyo nga. Ang pangit, pero sana nagigets. Ibig sabihin, yung cross-section na to is yung wide plunge natin. Ayan yung pinaka-cross-section natin. So, kung minakuha ka, pangit nga. Sorry. Okay, mamaya na. Basta ang intindihin nyo lang guys, that pag pinutol natin to, ang itsura nyan, pag iniharap sa inyo, yung member GH is eto. Okay? At dyan nag-act yung inyong forces. Ayan, di sa may binilog ko sa gitna na yan, sa centroid nyan. Okay, so tanggalin muna natin, kumpitin na natin yung area. Okay? So, ibig sabihin, yung mga internal force na nakuha natin is nag-act mainly dito. Kasi symmetrical naman siya. Andito naman yung kanyang centroid. Pero yun ba ang i-target natin? So, hindi muna. Area naman syempre. Okay? So, meron tayong given na area. Okay, pwede ko bang hatiin to si tatlo na lang siguro? Tatlo, eto, and eto. By the way, that yung dito, okay, ang tawag ito, yung natin, yung measurement natin dito is in millimeter. So, unahin natin siguro itong nasa taas na to. Okay? Okay, so, and then, same lang sila with this one. Bago tayo magsimula ng computation, kunin muna siguro natin itong gitna na to. Okay, so, we have 220, minusan natin ng 20 sa baba, minusan din natin ng 20 sa taas. Tama? So, this is 180. Paano yun? Pagka kinuha mo to, so this is 20, tama? Plus 180, plus 20 ulit, equal to 220. I hope maliwanag sa inyo yung part na yun. Okay? So, I hope tama ako. Paki-double check na lang. So, 40 times minus 220 minus 40 is simply 180 nga. So, bakit? Kasi hinati nga natin siya. Sabihin, may sarili siyang height ngayon. Okay? So, ay hindi ko pala nalagyan ng thickness. Okay? Paki-note na lang that yung thickness na to, hindi ko pala siya nalagyan, is 20 na lang din siguro. Or sabihin natin 10 na yan. Okay? 10 mm. Okay? So, kung ganun pala, makukumpute na ba natin yung area? So, kumputin natin area. Kung kukumputin natin yung area, we have 20. Sa una, itong pinakataas, 20 times 150. Okay? Plus, yung nasa baba, same lang. Ito nasa baba naman. 20 times 150. Okay? And then, for the last one, we have 180 multiplied by 10. So, ilan yung area natin? Ang area natin for this one is simply 20 times 150 plus 20 times 150 plus 180 multiplied by 10. Kasi lahat naman yan, rectangle lang, di ba? So, ang makukuha natin is 7,800 millimeter square. So, makukuha na ba natin guys yung stresses for GH, EH, and ED? So, wala ako nilagay if MPA tayo or GPA or whatever. Pero, MPA na lang siguro. Okay? For GH, di ba? For stress ng GH, simply equal to 76.667 times 10 raised to 3. Kasi Newton per mm square ang kailangan natin. Di ba? Newton.
over 7,800 mm square. Okay, this is equal to 76.667 times 10 raised to 3. 76.667 times 10 raised to 3 divided by 7,800. So we have 9.829 megapascal compression. Okay? This is tension. Okay? So, ayan ngayon yung ating final answer. Kakaintindihan? So, ayan ang ating final answer for yung una. The next one is the stress ng EH natin. This is equal to ilan? This is equal to 29.167 times 10 raised to 3. Okay? Multiplied by 7,800 millimeters square. Sabi ko nga sa inyo kanina, same lang yung cross-section naman nila. Okay? So, kadalasan kasi ganyan din naman yung mga problem. So, pagka talaga, isa talaga pinakamahalaga is yung ating knowledge when it comes to solving the internal force. So, 29.167 times 10 raised to 3 divided by 78, we have 3.739. 3.739 MPa, also tension. That's a case. Ito na ngayon yan. And, isi-shade lang natin siya. Okay? And then, down for the last one, we have stress at ED is equal to 100 times 10 raised to 3. So, this is Newton pala. So, Newton, okay, divided by 7,800 millimeters square is equal to 100 times 10 raised to 3 over 7,800. We have 12.821 MPa compression. Okay, and lumabas na may adds. Bayad dyan na kasi sir, paldo kayo. Hindi ako paldo guys, sorry. Pasensya na kayo kung may ads. Okay, so ayan na guys yung sagot natin. But ano yung implication na to? Ayoko kasi mayari yung sample problem natin na hindi nabibigay sa inyo yung halaga. Okay, kung paano yun nakuha. Mapapansin nyo guys that ang pinakamaselan dito is of course etong ED. Bakit? Kasi po compression, hindi ganun guys. Although tama na i-consider natin yun. But kung titingnan nyo mabuti yung magnitude ng stress, siya yung pinaka-stressed na member. Ibig sabihin, etong ED ba yun? ED. Ibig sabihin, etong member ED na to, yung nakaka-experience ng great stress natin. Okay? So, ibig sabihin, pagka nagdagdag ka ng mga additional loadings dyan, kailangan mo i-consider yan. Kasi pag na-exceed niya yan, kapag nag-exceed ka sa may strength ng material na to, alam mo na kung alin yung pinakaunang pipitik. Ayan yung pinakaunang masisira. So, ibig sabihin, mahalaga na inaalam natin if ano ba yung member na pinaka-stress para alam natin if pwede ba nating baguhin yung material doon. Baka much better if sa portion na yun, ganito yung kakargahin niya. Siya yung pinaka-stressed. Baka imbis na ganito yung bakal yung gamitin, baka much better if S-class na bakal tayo. Baka much better if mas magandang bakal yung kukunin natin. So, ganun lang guys. So, yun yung additional sample problem ko for the normal stress. Okay?